Good morning, everyone! Yes, good morning. Napapaano pa eh. Good morning po sa lahat ng mga nanonood at sa mga OFW na nakatutok sa atin. Magandang umaga po. Napapanood kasi yung topic natin ngayon dahil sa ngayon medyo gumaganda kasi yung mga inquiries natin sa 1:5 hog budget feeds. Ang dami nag-i-inquire na ano ba ho yung 1:5 na tinatawag? Ano ba yung WHBF? Ano ba yung HBF na tinatawag? Yung iba nga 1:1. Yung iba 5-in-1. 5-in-1. Baliktad. 1.5 pa. Yes. Lalo na po ngayon talagang tumataas, bumababa ang feeds. Pero doon pa rin, consistent pa rin tumataas. Isa ito sa mga pwede nating i-reduce yung ating feed cost. Yes. Ito po, para malaman po natin ano nga ba yung topic natin ngayon. Ayan. So, yung pag-uusapan natin ngayon, pagpapakain ng 1:5 hog budget feeds plus kaunting commercial feeds, malaking menos sa pakain sa baboy. Yan, yun ang maganda dyan, yung pinaka-keyword yun, menos sa gastos, lalo na ngayon. So, unahin po muna natin kung ano ba yung talagang, yung sinasabi natin na 1:5 WHBF nga yan eh, Walters Hog Budget Feeds. Ayan. Ang 1:5 po ay dinesign po ng company para nga po makamenos sa gastos. Itong 1:5 po na ito, design po siya para haluan pa rin po ng commercial feeds doon sa pagpapakain po natin doon sa ating mga alagang baboy. Yan. So, kumbaga, feeds na rin talaga siya. Kaya lang, kailangan partneran pa rin natin ng commercial feeds. At saka yung sa ibang nalilit, ano ba yung bakit 1:5? Yes. So, ito po yung sa pangalan ng product, yung ratio ng paghahalo. Yes. So, ibig sabihin, yung 1 kilo ng 1:5, hahaluan natin ng 5 kilo o 5 litrong tubig. So, sa 1:5 pa lang yan. So, magbabago pa yan kapag pinartneran na natin ng commercial feeds. Yes. Ayan. Oo, kasi lagi nating sinasabi, kompleto na po yan. Katulad ng ating binibili sa poultry supply na pangbaboy. O bakit naman kompleto na po yan? Eh bakit hahaluan pa rin ng commercial feeds? May atubay pa, may NBM. Dahil siksik na po siya, doon po nating kinukuha yung sustansya na kakaunti lang na pag in-intake na kasi yan po ng hayop, may multiplier effect po yan na tinatawag. Kumbaga, hindi po natin nakikita sa physical appearance niya, doon po yan, pag na-intake na po yan ng hayop, doon po yan makikitaan ng nakakasatisfy ng pagkain nila, yung mga sustansya na kailangan ng hayop na nasusustain doon sa pangailangan. Yun. So, kumbaga, yung technology na nakahalo dun sa 1:5, yung may multiplier effect or nagkakaroon ng duplication ng nutrients. Yung kumbaga, sumasapat na yung pangailangan ng hayop. Yung iba na-observe, yung ibang user na kumukunti yata yung kain ng baboy. Ibig sabihin nun, nasasatisfy na pala sila. O yung iba naman, ang napapansin nila, na-observe nila, yun bang yung baboy nila kapag bakit parang medyo matakaw sa umpisa tapos sa kinalaunan, pangalawang beses, bakit parang ayaw nang kumain? Yun po yung mga observation na nangyayari na multiplication o duplication doon sa loob ng katawan ng hayop na makikita po natin doon mismo sa ating mga alaga. Ibig sabihin, kaya pag sa una ay matakaw sila, tapos pag later on, habang tumatagal, ay kakaunti na lang kinakain kasi nasa satisfied yung pangangailangan nila sa efficient na sila. Kumbaga, kahit konti lang i-intake nila, makikitaan mo na lumalaki naman. Makikitaan mo yung pagbabago doon sa pangangatawan ng mga alagang baboy. Yung iba nga ang observation nila, kapag pinapakain nila ng 1:5 sa umpisa, parang hindi nila nakikita kasi parang humahaba lang kasi yung katawan ng hayop ng baboy. Pero hindi nila alam na after nung haba, lumalaki yan, tumataas po yun. Yun doon is nagiging siksik po kasi yung katawan ng ating alaga, kaya hindi kagad natin makita. Yung laki na gusto nating makita doon sa mga alaga. Tsaka karagdagan dyan, yung ating 1:5 is designed talaga for wet feeding. So yun nga, hinahaluan ng tubig. Pero ang kagandahan dyan, kasi na-modify na nga natin siya. Nung dati, nung pinapaliwanag natin na yung sa paghahalo ng 1:5 is binababad pa natin sa tubig. Ngayon, pwede nang, kumbaga instant na pagkahalo ng tubig plus yung commercial feeds at yung Atobi NBM, pwede nang
direct na ipakain sa baboy. Yun. So, yan ay hindi na po nangangailangan na sinasabi nating ibabad yun ng 3 to 4 hours, 6 to 12 hours. Pero pwede pa rin natin yan ibaba. Nasa inyo po yun. Pero sa atin, para mas madali yung ating paghahanda, once na nilagyan nyo po yan ng tubig, lagyan ng commercial feeds, Atovi NBM, haluin nyo po yan, then pakain nyo na po kaagad. Yes. So, yan po. Kung nakikita nyo sa monitor, yan yung isang way yan yung way ng ating pag-prepare ng ating 1:5. So, kumbaga, wala namang nabago yung mga sample concoction natin. Ganun pa rin siya. Yung kaibahan lang is hindi na natin kailangang mag-intay ng pagbababad. So, direct na. Pag na-mix na sila lahat, pwede na ipakain. Yes, oo. So, doon sa mga nag-inquire po sa atin, may mga brochure kaming binibigay. Tapos, doon sa mga may message sa atin sa Facebook page, sa ating official Facebook, nag-inquire po doon, ano ba ho yung dapat nating gawin o ano yung mga concoction o mixture na dapat nilang sundin. So, meron po kaming brochure dyan na ibinibigay. Meron po yung sa likod nun, meron kaming table 1, table 2, table 3 na tinatawag na pwede nyo pong maging guide as mixture doon sa paggamit ng 1:5. So, ito po ay papaliwanag natin isa-isa doon sa kung paano nakuha pag 10 biik na yung ating papakain, ano yung mga batch weight na dapat timbangin o yung kinakailangan ng 1:5 o yung makokonsume natin sa loob ng isang buwan o kung ang ating inaalagaan ay 10 baboy. So, ipapaliwanag po natin ng mabuti yan kung may mga papel po kayo, calculator, para masundan nyo po yung aming ipapaliwanag. Sa nakikita nyo po, pinaliwanag natin yung table 2. Kung may brochure po kayo o yung ibinibigay namin na mga mixture doon sa ating messenger, ito po yung ibinibigay natin. Papaliwanag natin. Nag-specific stage lang po kami, specific na ipapakain natin. Ito po yung sa starter stage o yung starter feeds na ipapakain natin. So, makikita po natin yan. Ang concoction natin po dyan, doon sa table 2, yung tinatawag po natin 80:20 ratio. So, ibig sabihin, 80% na commercial feeds at 20% na 1:5. Dito po, naglagay lang tayo ng 2 kilos. Total po ng 2 kilos. Yung 2 kilos na yun, kuhanin nyo po yung 80%. Talabas po dyan is 1.6 o 1,600 grams na commercial feeds at 400 na 1:5. So, naglagay na po tayo ng specific na dosage ng Atovi is 5 grams and then yung ating NBM, doon sa mga lumang brochure natin, ang nakalagay natin dito ay 10 pa lang. Siyempre, nag-specific na NBM po tayo, kaya iniba na po natin. Ang standard dosage natin ng NBM is 3% or 30 grams per kilo. Yes. Yan po yung nilalagay natin. And then, naglagay po tayo ng 3,500 ml o 3.5 liters kung i-convert po natin yan. And then, yung total natin is 5,565 grams. Kasama na po lahat yung total na yan. Kung i-convert natin sa kilogram, 5.525 kilos. Yan po yung total nan. At yung total na po na yun, o yung mixture na yan, 3 biik na ang makakakain. Hindi lang po iisa. Sa maghapon po yan, ha? Hindi po yan sa isang bigayan lang. Kung 3 beses kayo magpakain, hatiin nyo na lang po yan. So, napakadali lang, hatiin nyo lang. So, kung ang tinatanong nyo, kung ang baboy natin ay 10 piraso, paano natin gagawin o paano natin hahatiin po ito? Ang ginawa po natin, 3 biik po ang makakakain itong mixture na to, i-divide po natin yung 10 divided by po 3. So, ilan po yung lalabas na? Is 3.33 batch. Ibig sabihin. Itong 3.33 batch na to, i-times nyo po doon sa 400 na grams. Para po mas ma-clear po sa inyo, yung 400 grams na to ay i-times natin sa 3.33 na batch. Ang
kakalabasan po nan is 1,332 grams. Yan po yung titimbangin natin na 1:5. So, malinaw po yan. At ganun din po ang gagawin natin dito. 1,600 times 3.33. At lahat po yan, itatimes po natin. Yan. Yan. So, ito, syempre, itatimes din natin yan. Kaya nakuha natin itong 11,655 ml or 11.65 liters. Yan. So, kung may mga calculator po kayo, i-times nyo para makuha nyo, masundan nyo kami. So, yan ang total nan is 18 kilos and 531. So, yan po ay good for 10 pigs na. Ayan. So, malinaw po yan. So, kung malinaw na po yan, at ang susunod na itatanong, kung ang 10 baboy namin ay gagamit lang kami ng 25 kilos per bag na 1:5, ilang po ang days na makukonsume natin yan? Ang sagot po dyan, itong 1:5 na to, divided by 25. So, 25 divided by 132. 18.8. Oh, yan. So, 18.18 days. Days po yan. So, yung ating 25 kilos na 1:5, kung ang gagamitin natin ay yung table 2 at ang ating aalagaan ay 10 pirasong baboy, ang 25 kilos ay tatagal po ng 18.18 days or i-round off nyo na, 19 days po. Para at least nilagay ko lang yung specific o may decimal point para pag nag-compute po kayo, hindi po kayo malito. Ano po? So, kung ang gagamitin naman po natin ay 50 kilos, so ito po ay 50 kilos po to. Okay. 50 kilos. 50 kilos po yan. So, ganun din po. Ito, 50 kilos divided by ito. 37.59. So, ayan po ang days na makukonsume natin o yung tatagal yung 50 kilos na ang gamit natin ay yung table 2 o yung 80-20 concoction. Yan po yan. So, doon sa mga 50-50, ganun din po yung gawin nyo. Para mas maliwanagan po tayo, maglagay pa ulit tayo ng isang sample. Yung table 3. Yung table 3, ang ratio po nan is 70-30. Ganon din po. So, nakikita natin, yung hindi ko na po isa-isa, nakikita nyo naman, yan po yung mga timbang ng bawat materials natin o raw mats na kailangan natin na timbang. Ito po ay sa starter stage. So, kung mako-compute po natin, yan total na mixture natin na yan ay good for isang baboy lang. Isang baboy lang po yan. So, kung ang ating baboy ay 10 piraso ulit, itong 10 piraso ay i-divide natin sa 1. So, syempre, ang kakalabasan po nun ay 10 pa rin. 10 heads din. Kasi isa lang po yan. So, napakadali. Arithmetic na naman po yan. So, ang gagawin lang po natin, syempre ito, itatimes lang po natin sa 10. Ayan, 10 lang ng 10. So, yung product nito ay ito po. Yan po yung kalalabasan natin na concoction na para sa 10 baboy. Good for 10 baboy na po yan. At yun din po ang itatanong nyo, kung 25 kilos lang yung bibilhin natin na o gagamitin natin 1:5, ang consume po ng 25 kilos ay, ayan po, 12.5 days. O ito po ay divide lang natin ulit. Ayan. I-divide lang po natin yan dito. I-divide lang natin yan. Ano po? So, magiging 12.5. Ito po ay 50 din kilos to. So, pag i-divide po natin yan dito, magiging 25 days. Ayan. So, malinaw po sana yung ating explanation na sana'y nasundan nyo. Napakadali lang naman po.
ito po ay hindi natatapos tong table na to. Hindi po natatapos ito dahil sinasabi natin may mga ibinibigay kami mga guide o mga concoction. Kayo po ay pwede ring gumawa ng sarili nyong concoction na pwede nyong gamitin na 60-40 or 25-75. Nasa inyo po yan. And then, ang ano din po dito, ang mahalaga din po dito, ito po, sa starter stage na to, hindi laging ganito yung ipakakain natin habang tayo ay mag-ship ng grower. Yan po ay i-adjust natin. Ang bawa, ito po ay nagkukulang yung baboy natin kasi habang tumatagal yung baboy, tumatakaw po yan. Kumbaga, lumalakas silang kumain. So, i-adjust po natin yan. Yan po ay nasa inyo na po yan kung paano nyo i-adjust. Ayan. Pag nagamayan nyo na po ang paggamit nito, nako, napakadali na. Pwede nyo na pong pag-rumble-rumblein yan. Kung pwedeng mas mataas yung 1:5, mas mababa yung commercial feeds, or pinababa nyo pa yung 1:5 at pinataas nyo pa yung commercial feeds, nasa inyo po yan. Depende po yan sa inyo. Ayan. At yung last table natin, para mabigyan natin sila na example kung ang papakain natin is itong ulit na concoction, at nagpapakain tayo ng 2 beses sa isang araw, ang gagawin lang natin, yung total doon sa nakita natin doon kanina sa table 2 is 1,332. I-divide lang ba natin yan ng 2? So, pag dinivide po natin yan, ang kalalabasan nito ay ito. 666 grams sa umaga at sa hapon, ganun din po. Lahat po yan ay i-divide lang natin ng 2. Kung nasusundan nyo po yung kanina na table 1, yung total po doon is 18.4350 pa nga ito. So, ni-round off lang natin yan. Pero po yan, nasa inyo po yan, pwedeng hindi nyo i-eksakto. Kung bawahin, nahihirapan kayo, i-round off nyo na lang. I-round off nyo pa yan. So, magiging 100 grams, magiging 70. Nasa inyo po yan. Yes, walang putal. Depende po yan sa inyo para mas madali po sa inyo. Ganun lang po yung kasimple. At kung 3 beses naman po kayo magpakain, i-divide lang po natin itong 3. 3 lang yan. I-divide nyo by 3. So, nasa inyo po yan. Depende po doon sa sistema ng pagpapakain natin. Kung ilang beses kayo nagpapakain, i-divide nyo lang po yan. Ano po? Ayan. So, sana po ay napakasimple lang po ng ating computation at napakadali pong sundan. Ganun lang po kasimple yung pagbibigay natin ng concoction ng 1:5 sa ating mga alagang baboy. Okay. Hindi kasi yung iba misana ang tinatanong nila, kahit na nabigyan na natin, yun bang water standard ba na 5 liters yun? Standard po talaga ang pagbibigay natin pag 1 kilo, 5 litrong tubig. 1 kilo ng 1:5. Yes. Kaya po natin nakuha yung mga grams-grams na yan, ang gawin po natin, di ba po, sa 1 kilo, may 1,000 grams, di ba? I-divide nyo by 5 yan. 200 grams. Yung 200 grams, pag yun ang gagamitin nyo, ang ilalagay lang po natin dyan ay 1 liter na tubig. Kung 400 grams na 1:5, di 2 liters. Yun. Ganun po yung gagawin po natin kung grams lang yung gagamitin natin 1:5. Paano kung lang, 100 grams? I-divide nyo by 2 yung 1 liter, di 500 ml o kalahating litro. Ayan. So, napakadali. Sana nasundan nyo. At kung commercial feeds naman po yung pag-uusapan natin, ang standard po natin yan, kami po, standard lang namin, kung mag-a-add tayo ng 1 kilo na commercial feeds, 1 liter lang din. Pero yan po ay hindi namin nililimit yon. Nasa inyo po yan, pwede kayo magdagdag hanggang sa kung ano yung prepare yung lapot o labnaw ng concoction o yung mixture natin. Ayan po. Hindi po namin nililimitahan yan, pero kami po ay may standard kaming sinusunod. Yan po ay sa amin lang kasi yung ginagamit natin sa pag-experiment at yun yung paggamit natin doon sa ating mga alaga, dating mga baboy. Pero dito po, doon sa mga gagamit, hindi po namin
nililimitahan yung pagdagdag ng tubig pag nagdagdag tayo ng commercial feeds. Pero standard po natin, yung ating 1:5 ay 1 kilo ay magdadagdag ng 5 litrong tubig. Yan. So, malinaw po yan. At doon sa pagdagdag naman ng ATOVI at NBM, yan po, standard po namin. Nasa inyo din po yung kung pwede yung dagdagan. Wala ho naman overdose yung mga yan. At itatanong pa, kung ito lang at meron naman akong darak, may mais ako, may kopra po ako, may soya po ako, pwede po nating idagdag yan. Pwede kayo mag-additional. Halimbawa, kung meron tayong darak, kasi yun ang common na meron tayo na mabibili, pwede po kayo magdagdag. Ang maganda po dyan, i-ratio nyo lang. Yes. So, doon sa mga nabibigyan natin, ang standard lang na binibigay ko, mag-add lang kayo, kung may commercial feeds, maglagay lang kayo sa fattening ng hanggang 10 to 15%. Di ba mag-a-add ako kunwari ng darak or ganun? Magle-less ba ako ng dami ng commercial feeds? Yes. Imbis na yun ang i-add nyo, mag-a-add kayo ng darak, doon nyo sa commercial feeds na babawasan. Okay. O kaya, mag-add-on lang kayo. Pwede naman yan po ay computing nyo, depende sa kakain. Siyempre, yung paglalagay nyo ng mixture, ay yung pagdagdag nyo, makokonsume lahat ng baboy na bibigyan nyo. Kasi siyempre, yan po ay hanggat maaari, ang recommended po natin dyan, kung may tubig hanggang hapon, makonsume nila yon. Yes. Kasi syempre, lahat naman ng bagay, pag once na may laway, napapanis din. Yes. O, diba po? Hindi rin natin din alam kasi pag naka-expose po yan sa environment, syempre, alam nyo naman yung bacteria. Sa hangin. Sa hangin. Mayroon na. Po. So, ganun po lang kasimple. Ganun lang po ang ating gagawin sa pag-prepare ng 1:5. Paano naman kapag may mga gulay-gulay tayo? May limit ba yan? Or kailangan pa ba i-ratio yan? Ayan, hindi na kailangan i-ratio. Unlimited po yung ibibigay nating gulay kung may gulay po tayo. Halimbawa, nagpakain na po tayo ng 1:5 sa umaga. Yes. So, may magulay tayo. Pwede yung merienda. O para hindi namang masayang, at madami kayong nakukuha, pwede nyo isama naman dun sa 1:5 commercial feeds. Gayatin nyo lang ng maliliit. Huwag nyo yung yung repolyo, gaganunin nyo, lalagyan nyo na. Para mas makonsume nila lahat, syempre, igayatin nyo ng maliliit para humalo doon sa mixture natin. Makain din nila. Kasi naman, ang baboy, kasi sa pansin ko, doon sa malalaki, may mga parts silang hindi kinakain. So, sayang. Pero pag ginayat mo yan ng maliliit at isinama mo doon sa mixture, makakain nila, hindi masasayang yun. Parang pinipili nila. Oo, namimili rin yung mga yan. Lalo na doon sa panakitaan ko, doon sa mga kangkong. Yung mga matitigas na part, hindi na nila kinakain. Gusto lang nila yung dahon na soft, yung malambot. Yung madaling nguyain. So, ganun lang po para mas makonsume nila yung ibibigay natin kangkong, gulay, kung anong meron tayo, pwede po nating isama doon sa mixture na gagawin natin. Ito naman, Miss Ana, kasi yung iba gusto makatipid talaga sa pagkain. Totally makatipid sa feeds. Ngayon, ang ginagawa nila, nagpapakain sila ng mga kaning baboy or mga leftover na pagkain sa atin. Saan tayo mag-a-adjust doon? Ang i-adjust po natin yan, halimbawa, dun sa total na yan, di meron na tayong mixture. Hatiin nyo pa yon. Kung marami tayong kaning baboy, hatiin nyo pa yon. Kalahati lang ilagay nyo. Yung kalahati, yung kaning baboy. Okay. So, kapag kinompute po natin yan, napakalaking menus po natin yan. Sasabihin nyo lang, nag-inquire doon sa medyo, laki naman pala nung magiging presyo kasi may 1:5 na, may ATOVI na, may commercial feeds pa. Paano tayo makakatipid? Pag yan po ay kinompute nyo, makakatipid po talaga tayo ng 20 to 30% na po. Ano na po yan? Very conservative na po yan. Kumbaga, pwede pa yan tumaas, hindi po yan bababa. Medyo tataas pa doon sa binigay natin na 30%. Okay. So, doon lang po tayo nag-range. Pero yung iba, ang ginagawa po, lalo na yung mga customer natin na Ilocos, Bicol pa, dyan sa Batangas, alam nyo po napakatipid kasi
Kaya nga po hindi kami nag-i-stock eh. Nag-order sila every 2 months, 1.5 month. Alam niyo po, ang kinukuha lang nila 50 kilos, 25 kilos. Yes. So, tinatanong natin, maganda naman po. Maganda po ang itinipid. Opo, kasi lalo na doon sa mga slow growth na mga baboy, doon nila nilalagay. Lalo na yung customer natin dito sa Batangas. Yes. Doon yan nilalagay. Kasi nga naman, kakain ng madami yung mga maliliit na lumaki. Doon yan nilagay. Kasi ganun din yung total na i-consume nun eh. Okay. Ganun din ilalaki. Pero, doon siya kumikita. Doon siya maliit Kasi nga, napakakalahati sabihin na nating 70% yung natitipid. So, regular po siyang kumukuha ng 200 kilos sa 2 buwan. Minsan, inaabot pa ng 3 buwan. Doon na lang po sa binigay namin na figure, computing nyo po yan. I-divide nyo po pa yan doon sa total consume nila. Tingnan nyo po, baka lang makakompute lang kayo ng 15 to 17 pesos per day. Yun. Yun lang yung total na nakokonsume nila. So, yan po ay binabahagi namin para hindi lang po doon sa mga nakikinabang. Doon din po, sana doon sa mga bagong mag-aalaga ng baboy. Ayan, Miss Ana, sa mga baguhan, kasi madalas tinatanong nila, dahil nga kapag naging per sa atin, yung 1:5, ay, mahal naman yan. Kasi ganito. Kapag commercial feeds lang ba yung ipapakain nila, gaano ba karami ang nauubos ng isang ulo ng baboy sa maghapon using commercial feeds lang? Yes. Sa commercial feeds, ito, doon na lang tayo muna sa starter. Ang starter po, nagko-consume po yan ng 1.5 to 2 kilos per day. Commercial feeds po yan. So, yun ang standard po yan. Kung sa grower stage naman, 2 kilos to 2.5 or 3 kilos, depende po sa pagbibigay natin. Ganun po yun nakukonsume ng mga alagang baboy natin. Per day po yan. At depende rin po yan sa commercial feeds na ibinibigay natin. Okay. At kung itatanong nyo kung anong klaseng commercial feeds ang ibibigay natin o yung may recommended po tayo, wala po tayong recommendation kung ano yung feeds na gagamitin nyo. Yan po ay anong available na commercial feeds na meron kayo, pwede nyo pong gamitin yan. Tapos, pwede nyo i-combine doon sa 1:5. At saka yung 1:5 po pala, isang klase lang po yung 1:5 namin sa lahat ng stages ng baboy. Magbabago lang po tayo ng lagay doon sa commercial feeds na ilalagay po natin kung anong stage. Pero yung 1:5, isang klase lang po yan. Yan, isang klase na pwede sa starter, grower, finisher, hog breeder, lactating, at pwede po doon sa bagong walay na biik. Yeah. Pwede na rin natin siyang gamitin doon sa mga biik na i-introduce tayo ng feeds. Lalagyan nyo lang, syempre, ang ilalagay nyo na dyan is piglet booster, hog pre, yun po yung gagamitin natin. At itatanong nyo, yung concoction, meron tayong mga concoction na pwede natin gamitin dyan. Ito, pwede nyo po din gamitin yan. Ang magbabago lang is yung commercial feeds na gagamitin natin. At saka ganun din yung pagdating sa NBM. Kasi diba modified na yung ating NBM. So kung anong paggagamitan nyo, kung inahin ba, or patabain, or kung biik pa lang, so may specific na tayong NBM para sa kanila. Oo. So napakadali lang po kasi yung iba naguguluhan, medyo laborious daw, pero kung tayo ay may sistema at gusto natin makatipid, syempre, magkakaroon tayo ng extra effort. Paghihirapan na nga muna natin. Pero yung iba na, yan po ang ginagamit. Wala, sanay. Ang ginagawa nga, isang takal na gano'n. Hindi na nila tinatakal. Pero, kumbaga, gamay na nila eh. Kumbaga, kahit kamay lang, tabo ang wala na. Napakasimple lang. At saka sa umaga pa lang, ginagawa na nila. Pagdating ng hapon, bigay na lang ng bigay. Kung ilang beses magpakain. So, hindi naman po kasi kaagad na papanish yung 1:5 kahit nakalagay siya dun sa water, nakababad siya. At saka, ang makikitaan nyo po dyan, once naggamit po tayo nan, akala nyo lang hindi lumalaki dahil po yan ay hindi sa biglang laki po yan. Ang una po ang mapapansin nyo dyan ay hahaba. Akala nyo, hindi yata nataba eh. Pero makikitaan nyo, hindi nyo napapansin, ang paglaki ng baboy, humahaba muna. And then tumatangkad, and then saka siya lolobo. Siya tataba. Ganun po kasi hindi siya biglaan kasi siksik po ang karne ng baboy
once na ginamitan ng 1:5 hog budget feeds. Ayan. Meron nga pong bumili dito, yung tingin dun sa baboy, dun sa inalaga natin. Ay, ang liit naman ng baboy na ito. Tapos nung tinimbang, ang bigat pala. Oo. Akala nyo lang, akala nyo lang hindi nag-i-increase yung kanilang weight at hindi lumalaki. Yan po yung kagandahan doon. Hindi nyo pansin na lumalaki. Oo. Ayan. Kung may mga question po kayo at hindi nyo pa rin siya nakuha, pwede naman po kayong tumawag sa amin. Po. Ito yung ating mga contact number na pwede nyo pong tawagan. 0939-917-2858, 0917-540-8887. Ang landline po natin, 8842-3003. Ayan. At syempre, pwede rin kayong direct na mag-message sa amin dito sa aming Facebook page, Atovi Nanotechnology. At nariyan po lagi ang Facebook group na Livestock Agri-Aqua Troubleshooters Organization o yung LATO. So ito po ay Facebook group na contact point ng mga farmers at would-be farmers sa larangan po ng paghahayupan, pangisdaan at paghahalaman. So lahat po ay welcome dito. Yung may mga binibenta po na produce nila, i-post nyo lang po dito at may mga members din po na kumbaga naghahanap din ng mabibilhan nila or yung makukuhaan nila ng supply. So magkakatulungan po tayo dito at yung may mga questions po, pwede rin po kayo mag-post ng inyong tanong dito at may mga sasagot po sa inyo. Yan. At syempre po, huwag niyo kalimutang i-visit ang aming website, www.atovinanotechnology.com. So, nandyan din po yung mga information tungkol sa mga products at sa technology. At kung may mga upcoming events bang Team Atovi, ay i-upload din or ipopost din po namin sa aming website. At syempre po, kung may mga questions din po kayo, may forum section po tayo sa ating website at pwede po kayo mag-post ng inyong mga tanong. Ayan. At yan, i-visit nyo po yung aming YouTube channel na Team Atovi. Lahat po ng ating mga videos, yung mga nakaraan na ating farmer's talk at yung mga nakaraan na U-up natin, mga episode po natin na andyan po. I-visit nyo po yan at syempre huwag nyo kalimutang mag-subscribe. And then, yung aming TikTok account o yung Team Atovi or yung @Atovi Nanotech. Ayan. So, syempre, huwag nyo pong kalimutan i-follow at i-like yung aming mga TikTokers na mga magaganda, katulad namin. Ayan. At saka yung mga, bisitahin nyo po yan. Ako, marami din po kayo matututunan doon. Napakasimple lang, napakaiksi, pero yung information ay makukuha nyo talaga. Ayan. Kung wala na po kayong tanong, ay pansamantala po kaming magpapaalam. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 9 ng umaga, dito sa UAP, Usapang Agrikultura, Paghahayupan, at Pangisdaan. Yan. At always remember, Team Atovi will continue to educate, share, and inspire others. Bye-bye!